Noong 1968, lumitaw din sa China ang grupo na tinatawag na born again Christian na itinayo ng isang tao na walang iba kundi si Peter Suyong-si. At sinasabi niya na ang hindi umaanib sa kanyang grupo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? Ay, bisag unsang sikta mo gina-claim, dili mo maluwas kung dili mo pasakop na mo. Grabe, no? Tsaka silot, ano yung matawanan, mga matay na sila, no? Grabe. So, ito ang paniniwala, no? So, ang batayan ni Peter Suyong-si ay yung sinasabi ng Panginoon Hesus na isinulat ni San Juan Evangelista sa kanyang Ebanghelyo na we must be born again. Yan. Pero, tama man yan. We must be born again. Pero, saan tayo? Umaanib upang tayo ay maging born again. Yan, no? Sa itinayo ni Peter Suyong-si o sa itinayo ng Panginoong Diyos. So, si Peter Suyong-si ay nangisquat na naman. Nangisquat din dito sa 1.3.5. Itong sinabi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap. So, no one can enter into heaven unless maging born again siya. So, malinaw ay pinayag, ngunit ito ay inisquat ni Peter Suyong-si. Kung saan mapagkatao pag-usap sa usang katao nga gulang na, nangutana si Nicodemo, dili niya may mga pagsulod sa tiyan sa iyong inaan, aron mapagkatao pag-usap, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung matao siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. So ito ang ginamit ni Peter Suyong-si na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay maging tao muli o maging isinilang siyang muli. Pero ang tanong, totoo ba? Ang sinasabi niya, hindi, kasi sikta lang siya, no? Mali-mali siya. So, palabra de amor, unsay masulti nimo bro, usa ka Katoliko mag-pray sa Our Father, pero dili siya mag-pray sa Hail Mary, kay dili appeal si Maria sa kaluwasan. Wala na. Ano tawanan bro, pagsulti niya anang orasa, iris na ang iyang pangalan sa langit. Monang gingon sa Canon Law 1364. Nakadawat na siya sa latay sentensyay at tumakaning automatic na excommunication. Luoy kayo na siya. No, luoy kayo na siya. Kay iyang i-deny si Mama Mary. Imagine, ang Panginoong Hesus ay gumamit sa mahal na Birhen Maria nang siya ay pumunta dito sa lupa bilang tao. So, kailangan natin galangin, kailangan gumalang tayo sa ating mahal na Birhen Maria. So, ang Hail Mary ay malinaw yung ipinangaral o itinuro din sa Bible. Ating basahin mga kapatid. So, dito malinaw, no? Malinaw na mababasa natin ang sinasabing Hail Mary full of grace, maghimaya ka Maria. Di ba sayo na? Sa Lucas 1:28. 28, no? Ito. O sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel miingon, maghimaya ka, puno sa grasya ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa kababayenan. Napakalinaw. At ito'y in-arrange pa ng simbahan. So malinaw, no, na mababasa na maghimaya ka Birhen Maria. Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Malinaw na ipinayag dito sa Lucas 1:28. So, paano hindi natin yan paniniwalaan? Kahit hindi yan mababasa sa Biblia, litra por litra, yan ay paniniwalaan natin kasi ang nagturo niyan ay ang simbahan na nagbautismo sa atin. Yung Katoliko na hindi maniniwala sa Hail Mary full of grace, paano siya naging Christian kung wala ang simbahan? Wala.
Kasi mga kapatid, maging Christian lang ang isang tao kung ang nagbautismo sa kanya ay ang itinayo ng Panginoong Hesus. So kawawa ang taong yan, bro. Kawawa siya. Kasi at that moment, sa kanyang pagsabi na hindi ko maniwala sa Elmire, mura na sa kalian ng Diyos ang kanyang pangalan. At ibasahin mga kapatid ang Canon Law 1364 upang malaman natin ang batayan sa akin sinasabi, bakit sinasabi ko na mura na sa kalian ng langit ang kanyang pangalan. At ibasahin ha, ang apostate, yung nibulang sa pagtoo, no? May Hawa. From the pit, a heretic, yung nangalan ng mali. Or a schismatic, yung dahilan sa yung pagbahin-bahin, tulad ng Old Catholic, Orthodox Catholic. In course, alatay sentensya. Automatic na sentensya ang madawat niya or excommunication. In course, makadawat na yun, alatay sentensya o excommunication, automatic sentence of excommunication. Without prejudice to the provision of Canon 194, kasi sa Canon 194, formal na ipinayag doon kung ang pagiging heretic niya ay nalaman ng simbahan. So, ayon sa simbahan, ang balaod mismo ang mag-implementar sa tao na nanudlo o mali. Tulad ng mga na walang adan o walang iba, walang lono. Ang balaod mismo mo ay nag-excommunicate niya, nagbura niya sa listahan sa kaharian ng Diyos. Kaya kawawa yung tao na yan, bro, no? So, si Mama Mary, ang Hail Mary full of grace, inarin siya ng simbahan. Ang sagot, Santa Maria, yan po kami makasala, ay inalis niya ng simbahan upang mayroon tayong madaling salita o madaling dasal para maghingi ng tulong sa ating mahal na Birhen Maria. Itong sinasabi na Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ay malinaw yung pinahayag sa banal na kasulatan. Baka yun ang nakalito sa kanya. So, dito sa San Lucas 1:43, malinaw na pinahayag na ipinayag sa Holy Spirit na ang Santa Maria ay ina ng Diyos. At basahin ha? San Lucas 1:43. Simulan natin sa 42 upang maintindihan natin na ang Holy Spirit ang nagdikta ni Santa Elizabeth. Itong sinabi. Sa 41, sa pagkabatid ni Elizabeth sa pangmusta ni Maria, miliyok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth o misulti sa makusog. Napuno siya sa banal na Espiritu, ha? Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga binuaw man kanako ang inahan sa atong Ginoo. Dito nakabatay ang sinasabi, Santa Maria, ina ng Diyos. So dito sinasabi, bakit kaya dumalaw sa akin ang ina ng aking Panginoon? At yan ay nagpayag na ang Panginoon, na si Santa Maria ay ina ng Diyos kasi ang Panginoon ay Diyos. Ating basahin mga kapatid ang dalawang teksto. Dito muna tayo sa Lumang Tipan, Deuteronomio 6:4. Na ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay Panginoon o ang Panginoon ay Diyos. Hinumdum niya katawan sa Israel, ang Ginoo lamang maoy atong Diyos. Napakalinaw. Ang Ginoo lamang maoy atong Diyos. Sa New Testament, Roma 10:12, at basahin na ang Diyos ay Panginoon. Roma 10:12. So, kawawa ang Katoliko yan, bro, no? Kawawa siya. Kung mamamatay siya, doon na niya malalaman na nabura na sa kaharian ng Diyos ang kanyang pangalan. Kasi ang lahat natin mga pangalan, tuwing tayo ay nabautismohan, ay nakalista na yan sa kaharian ng Diyos. At isunod ko yan. Basa. Roma 10:12.
Alam ini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Ang Diyos mauray Ginoo sa tanan. So nang sinasabi ni Santa Elizabeth na puspo sa Banal na Espiritu na bakit kaya dumalaw sa akin ang ina ng aking Panginoon, ibig sabihin si Santa Maria ay ina ng Diyos. Kasi ang Panginoon ay Diyos, ang Diyos ay Panginoon. At yan dahil ang Panginoon Diyos ay naging anak ni Santa Maria. Now, tuwing tayo mag-aral ng mali, kaya tumanggap tayo ng in-course o tayo ay na-in-course o sentensya excommunication or automatic sentence of excommunication, nabura na ang ating pangalan sa kaharian ng Diyos. Kasi tuwing tayo na bautismohan, ang ating pangalan ay nakarecord na sa kaharian ng Diyos. Ating masahin mga kapatid ang Pahayag 21:27. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimong makaulang buhat o nagbaka ang pasulod sa syudad maulamang ang mga tao hansang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating kadiro. Lahat ng nabautismuhan sa itinayo ng Panginoon Diyos ay nakarikod ng kanyang pangalan sa kaharian ng Diyos. Ngunit, kung siya ay mangaral ng mali, tulad ng hindi ko maniwala sa Hail Mary, bugtas na siya. Kasi yan ay a clear belief against the Holy Mother of our Lord Jesus Christ. So yan, no? So, kawawa ang taong yan, bro, no? Thank you very much sa tanong, no? So, magmahal yun siya, no? Okay. Ito pa. So, si Mama Mary, ito, akilin namin ba, ha? Si Mama Mary, ay malaki ang kanyang role sa tinatawag natin na economy of salvation, yung kasaysayan sa kaligtasan ng tao. Malaki ang role ni Mama Mary. Ang yan ang ating isipin na si Mama Mary ay ginamit ng Diyos upang ang Panginoon Diyos ay maging tao, mayroong katawan na kanyang ipapako sa cross. So malaki ang role ni Virgin Maria sa economy of salvation. So hindi siya basta-basta. Kung hindi pa si Mama Mary naniniwala na siya ay gawing ina sa anak ng Diyos na magkatawang tao, ano kaya ang nangyari na natin ngayon? Nangyari na sa atin, ang nangyari sa atin ngayon? Wala. Baka nanatili pa tayo makasalanan. So, si Mama Mary, ina ng Panginoong Hesus, at dahil sa kanya, napuksa ng Panginoong Hesus ang diablo. Ating basahin mga kapatid ang Hebrew 12:14. At yan ang ibig sabihin doon sa tinatawag na proto-evangelium na walang iba kundi ang Genesis 3:15. Pero dito tayo, dito sa Hebrew 12:14. Ito, anong sinabi dito? Sanglit ang mga anak na kambit man sa unod o dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab na imong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So, malinaw. So, paano natin masasabihin na walang pinta si Virgin Maria? Na dahil sa ating mahal na Virgin Maria, ginawa ng Panginoon Hesus ang kanyang unang milagro kahit hindi pa panahon. At ibasahin ha? Juan 2. Juan 2:11. Ginawa ng Panginoon Hesus ang una niyang milagro kahit hindi pa panahon. Dahil sa paghingi ng mahal na Birhen ng tulong sa kanya. At ibasahin ha? Noong mayroong isang kasal sa Kana na naubusan ng bino. At ang sabi na ang Mama Mary, wala na silang bino. At dahil dyan, ginawa ng Panginoong Hesus ang kanyang unang milagro. Sa Juan 2:11, itong sinabi. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro
dito sa sa Kana, sa Galilea, dito gipadayag niya ang iyang himaya o nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. So kung iatras natin, ginawa ng Panginoon Diyos ang tubig na maging bino, o ginawa na ang tubig ay ginawang bino ng Panginoon Diyos. Iatras natin sa 8. O bingon siya kanila, kabang tubig kung dadangan to sa tinugyanan sa kumbira, pero simulan natin sa 2 upang maintindihan. Sa ikatulong kadlaw ang kasal may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea, o dito ang inahan ni Jesus gidapit usab si Jesus o ang iyang mga tinunan. Sa naundan na silang bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tuloy kung sa'y akong waton kay wala pa moabot ang akong panahon. Babae meaning madam. Kung tingnan natin sa Griego, ang pulong na ginagamit na sinalin sa babae ay gene. Gene meaning pinakataas na dalang para sa isang babae. So dito sa 11 sinasabi, gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa kasal sa Kana. So malinaw na ang Birhen Maria ay may malaking tulong sa ating kaligtasan kasi aking balikan, ang Panginoon Jesus ay ipinako sa cross dahil naipako sa cross dahil siya ay mayroong katawan at ang kanyang katawan ay mula sa katawan ng Mahal na Birhen Maria. Kaya hindi natin ibaliwala si Mama Mary sa kaligtasan. Mayroon siyang papel sa kaligtasan. Ngunit hindi natin sabihin na si Mama Mary ay tagapagligtas. Hindi, kasi ang Panginoong Jesus lang ang tagapagligtas. Pero ang Mama Mary ba mayroong na itulong sa kaligtasan ng tao? Malaki kasi siya ang ina ng Panginoong Jesus. Sinabihan siya ng anghel na ipinadala ng Diyos Ama na magbuntis siya. Kaya huwag natin baliwala ang role ni Birhen Maria sa kaligtasan. So mali siya bro, no? Kanang katulikuhan na luoy kayo na ay tanggal na ang iyang hala dito sa kaharian ng Diyos. So aking balikan, ang Mahal na Birhen Maria ay mayroong malaking role sa economy of salvation. Kasi siya ay ina ng Panginoon Hesus na nagkatawang tao. Ang Panginoon Hesus siya ay Diyos. Maaari niya magpunta dito sa lupa na isang tao na. Bagawan niya kasi siya ay makapangyarihan. Pero bakit gumamit pa siya ng isang babae na walang iba kundi ang ating Mahal na Birhen Maria? So, dapat ibigalang natin si Santa Maria kasi siya ay ginagamit ng Diyos. Ginagamit siya ng Diyos Ama upang kanyang anak ay makita dito sa mundo bilang tao. So, grabe ng katulikuhan, ha? Buhay kayo na, bro, kahit tanggal na yung ngalan dito sa langit, no? Tanan daw nakasala o Junil Bulala, no? Tanan daw nakasala o nakabsan sa Maya, busa si Santa Maria, makasasala. Pero pangutanon po sila unsay sala, nahimo ni Santa Maria, wala po'y mahatag. Mo na nakadaot sa mga mini, no? So, si Santa Maria, siya ay di panangkon na walay sala, Immaculate Conception. Kasi siya ay pinili ng daan upang ang Panginoon Hesus ay pumasok sa kanyang sinapupunan. Kasi kung si Mama Maria, si Santa Maria, Mama Mary, ay mayroong original sin, maawa ang Panginoon Hesus. At ito sa mga kapatid, na ang Diyos ay mayroon na siyang pinili ng daan. At isa niyan ay wala iba kundi ang ating Mahal na Birhen Maria. At ito sa mga kapatid, ang Roma 8:27 hanggang 29. Kung hindi ko kalimot. Roma 8:29 hanggang 30. 8. Okay. Kantong ipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron maisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak may mong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Gilain niya aron maisama sa iyang anak. So ang Panginoon Hesus mayroon ba kasalanan? Ating basahin na wala. 1 Pedro 2:21. So maling-mali yung mga tulad ng mga sikta, no? Lalo na yung pati yung Katoliko na hindi man dasal sa
Yun mire sa Magimaya ka Maria. 1 Pedro 2:21. Ito ang sinabi. Gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kanyo panigingnan aron inyong sundon. Wala siya mamaka. Wala siya makasala ni mamaka. So, si Mama Mary, siya ay pinili ng daan. Ibig sabihin, siya ay iniligtas na sa original sin upang siya ay mahintulad sa kanyang maging anak na walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Yan mga kapatid. So, Panginoon Hesus, magawa niya magkataong tao kasi kahit hindi siya dumaan sa ng isang babae. Pero dumaan siya. At dahil dyan, malinaw na pinayag na ang Mama Mary ay nila ina. At ito sa mga kapatid ang Kaalam 1:4. Kahit sa Old Testament. Malinaw na pinayag dito na mayroong gilaina. Ano ba yun? Pinili ng daan upang hindi mawaan ng original sin. At ibasahin ang Kaalam 1:4. Ito ang sinabi. Ang kaalam dili gayon bupuyo kang bisan kinsa nga malimbongon o ulipon sa sala. At sino ba yung kaalam na sinasabi nito? Ating basahin mga kapatid ang 1 Corinto 1:24. Na ang kaalam na sinasabi diyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay tumira sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria ng 9 na buwan. 1 Corinto 1:24. Ito ang sinabi patungkol kung sino ang kaalam. Or yung sa Tagalog, yung karunungan. Apan alam niya itong gitawag sa Diyos, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom o ang kaalam sa Diyos. Remember sa Kaalam 1:4, ang karunungan ng Diyos ay hindi tumira sa isang makasalanan. At dahil si Mama Mary ay tumira sa kanyang sinapupunan ang mahal na Panginoon Hesus na walang iba kundi ang karunungan ng Diyos, malinaw na ipinahayag ng Diyos o maintindihan na si Mama Mary ay Immaculate Conception. So yan, no? Yan ang mahal na Birhen Maria. Pero sa mga sita, kasi sila ay uwan, pumunta sila sa mahal na Birhen Maria. So ito pa. Okay. So, palabra de amor. Usa ka female engineer siya bro, leader sa among JKK. Susluyan, bayanan no? Ginoo ko, kana siya di na siya mo dawat sa Elmire. Magmahal yun siya, hindi kamatay niya na walay kwenta ng iyang pagpangalagan sa simbahan. Kasi ang Diyos ay istrikto. Masyadong maawain, ngunit masyadong istrikto. At inasahin niya nga, hindi niya naisip na tayo ay naging Christian dahil sa simbahan. Kaya kung ano ang ipinangaral sa simbahan, tanggapin mo. Kung hindi mo kayang maintindihan, just pray. Kasi yan ay sinasabi ni St. Anselm na faith-seeking understanding, not understanding-seeking faith. Ibig sabihin, paniniwalaan muna ba upang inyong maintindihan? Hindi intindihin upang mapaniwalaan. Kasi yan, ang religion is about spiritual matters na kailangan paniniwalaan upang maintindihan. At yan ang sinasabi ng ating mahal na San Pablo. Na siyang batayan ni San Anselmo sa kanyang sinasabi, faith seeking understanding, not understanding seeking faith. At ibutayin ha? 2 Timoteo 1:7. Ito ang sinabi. Palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo pagsabot sa tanan. Malinaw. Palandungan. Aron masabtan dili kay sabton aron matuuhan. Di yan, mali yan. Suloy kay na siya bro. Kung kauban na rin mo siya bro, i-apil na siya ampo. Sukod sa rong orasa. Kadaan law sa imo mga pag-ampo, i-apil na siya bro. Kung malamdagan siya.
We always remember na dili ka mahimong Christian kung wala ang simbahan. Ibig sabihin, sino ba tayo na mo argue o mo object sa ipinangalan ng simbahan? Wala. Kasi ang simbahan ay siyang may kapangyarihan sa pagturo. Ngunit, mayroon din natin maintindihan. Kaya sinasabi ni San Pablo na pala nyo nga, ano din mo masabtan. At yan ay ipinayag ni Saint Anselm na paniniwalaan upang maintindihan. Hindi upang mapaniwalaan. So yan, no? Doon ka na siya, bro. Iampo yun na, bro. Kasi kung umalis tayo sa simbahan ng Panginoon Diyos, wala na tayong mapuntahan, impyerno na. Kasi paano tayo mapapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian na tayo umalis sa kanyang simbahan? Na ang simbahan ng Panginoon Diyos o ang reliyon, ang Christian religion o Catholic Church ay ang kaharian Diyos dito sa lupa. Ating basahin ang pahayag 5:10. Na ang simbahan ng Panginoon Diyos ay ang kanyang kaharian dito sa lupa. So paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit kung sa kanyang kaharian dito sa lupa ay umalis o lumabas tayo? Ating basahin ha, 5:10. Gibo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Imagine, ginawa mo silang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa buong sanlibutan. Napakalinaw. So, magdasal yan, bro, no? Upang maintindihan yan na hindi tayo maging Christian o hindi malista sa kaharian ng Diyos ang ating pangalan, kundi dahil sa simbahan. Kaya huwag tayong mag-argue sa simbahan. Kung dili ka mo to sa gituno sa simbahan, o doon ay dili natutuwa sa gituno sa simbahan, lawas niya! Ay sabi mo na nga, mali man ang gituno sa simbahan, di kumutuan na, uy yun. Ay, muna bro, nangyampo birato na sila. Okay, iba. So, usa ka among gihatag na ko ang Juan Nos Monojes, si Mama Mire na imong mediatrix, pero ingon siya dili kaluwasan ang buhat ito sabot. Dili kaluwasan. Si Mama Mire, mediatrix siya, tali sa kanyang anak at sa sangkatauhan. Hindi sa Diyos Ama at sa sangkatauhan. Kasi ang mediator ng mediatrix sa Ama at sa sangkatauhan ay ang Panginoon Hesus lang. Ang pagiging mediatrix ni Mama Mary ay sa kanyang anak at sa kanyang sangkatauhan. So, dapat paniniwalaan niya yan. Na ang pagiging mediatrix ni Mama Mary sa kanyang anak at sa sangkatauhan ay patungkol sa kaligtasan. So, paano sabihin niya na hindi patungkol sa kaligtasan? Luoy kayo na siya, no? Kung tayo mamatay na ngayong oras na titagtanang mamatay karon, according sa Canon 1364, impyerno na siya. Kasi kung ano ang ipinangaral ng simbahan niya ng ating paniniwalaan, kung hindi natin kaya, umalis. Kaysa mo yung mali man na, yun. Sino ba tayo? So yan bro, no? So, sultin niya, Christ-centered, iya pagtuo. Tama man yan. Pero dapat niya paniniwalaan ang ina ni Panginoon Hesus, kasi yan ang sinasabi sa pahayag 12:23. Malinaw ito. Ang lahat ng ipinangalan sa banal na kasulatan patungkol sa mga santo ay sinasabi o maintindihan sa Hebrew 12:23. Ito ang sinabi. At siyempre ito ay patungkol sa kaligtasan. At ibasahin. Hebrew 12:23. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, tansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Miduol, ibig sabihin lumabi ng humingi ng tulong. Miduol kamo sa Diyos ang maghuhukom sa tanang tao o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. Ibig sabihin, humingi kayo ng tulong sa mga santo. Kasi ang mga espiritu na naging lubos na ay wala iba kundi ang mga santo.
Pag sinasabing lumapit kayo, humingi kayo ng tulong, ay walang iba na point kundi kaligtasan. Ang ibig sabihin yan. So, sabi, luya kayo na siya ay, luoy kayo ng bayan. Luoy kayo na. Hindi kamatay niya. Kasi mga kapatid, ang Diyos ay maawain. Ngunit masyadong istrikto kung pananampalataya na ang pag-usapan. Roma 11:22. Atin saya na, ang Diyos ay masyadong maawain. Kung ang ating kasalanan ay kasalanan lang, hindi patungkol sa kanyang mga aral. Pero kung patungkol na sa aral na itinuro ng simbahan, ang Diyos ay istrikto. Roma 11:22. Makita nato din ang pagkamaluloyon o pagka-istrikto sa Diyos. Istrikto siya ni Antong nangapukan. Apan maluloyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, putlon kausap. Malinaw. Dahil ang simbahan ay nagsasabi kahit isang doktrina, dogma ng simbahan. At ipang linanawin yan, ha? Iba ang dogma, iba ang doktrina. Pag isang dogma ng simbahan ay hindi natin paniniwalaan, we are in course na tayo sentensya ay excommunication. Canon Law 1364. Isang dogma lang. Mga kapatid, ang dogma, yung i-declare official ng simbahan na ito ay dapat paniniwalaan. Kung may isang Katoliko hindi maniniwala kahit isang dogma, mura na ang kanyang pangalan sa kanilang langit. Ang doktrina ay hindi dogma, ngunit ipinangaral ng simbahan. Tulad ng mag-appeal ka ng prosesyon, that is doctrine. Pero kung ayaw mo matapil ng prosesyon, hindi ka tanggalin sa simbahan, ngunit nagkasala ka. Yan. Kung mayroong kang time sa panahon sa Kwaresma, mayroong kang time na maaaring makasali ka sa prosesyon, ngunit hindi mo gawin kasi parang walay kwenta mo. Nakasala ka, ngunit hindi ka pwedeng excommunicate. Pero patungkol na sa dogma, tulad ng about ni Mama Mary, Immaculate Conception, bugtas yun siya. Perpetual health, yung tulong ng Malabirin Maria, kapag takwil mo yan, bugtas na siya. So yan, no? So, kailangan tayong makaintindi at upang maintindihan, magdasal at magrosaryo. Kasi yan ang magbigay sa atin ng kaliwanagan sa mga bagay na hindi natin masyadong maintindihan. Kasi maraming mga bagay na hindi natin maintindihan. Kasi tayo ay tao lamang. At yan ang ibinayag ng ating Panginoong Diyos sa Ecclesiastes 3:11. Kasi bilang tao, mayroon tayong limitasyon. Kasi yan ay kaloob ng Diyos or yan ay ang nais ng Diyos na hindi siya matungkad ng tao. At yung sa'yo na, Ecclesiastes 3:11. Ito sinabi, nagtagal siya gustong panahon, alang sa tanang butang, giyatagan kita niyang kaikan pagsusi sa metabo sa umabot na panahon. Apan wala kita ni hatagi katagbawan sa pagsabot sa himpit sa iyang gibuhat. Dahilan, mayroong mga bagay na hindi natin kaya ma-catch up sa ating pag-isip. Ngunit paniwalaan. Kasi ang Diyos ay mataas pa sa atin ang kanyang pag-iisip. At ito sa'yo mga kapatid, ang Isaiah 55:8 na masyadong mataas ang pag-iisip ng Diyos. Ito ang sinabi. Kaya nga kung una-una, dili sama sa inyong una-una, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. 9. Kaya ingon nga ang kalangitan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong una-una, kay sa inyong una-una. Kaya kung mayroon tayong hindi maintindihan sa simbahan, magdasal ka. Ang mananalig ka na ang simbahan at mananalig tayo na
ang ipinaral ng simbahan ay ipinaral ng Diyos. Yan. At palagi natin isipin na kung wala ang simbahan, hindi tayo maging Christian. Yan. Yung babae niyan, sister na yan, paano siya naging Christian kung wala ang simbahan? Paano naging nakalikod ang kanyang pangalan sa langit kung wala ang simbahan? Tapos sasabihin niya, hindi ko maniniwala yan in Santa Maria na Helmere. Tapos ng kaligayahan niya sa kariyan ng Diyos. Kaya pagdasal natin siya, bro, no? Okay, ito pa. Palabra de amor, sulti niya, Christ-centered. Ito, no? So, Christ-centered lang. Dapat tuhan na ito ang mga santos, si Santa Maria. Kasi sila ay pinili ng Diyos. Tulad ng mayor. Maniniwala ka sa mayor, pero hindi ka moto sa kanyang mga staff. Paano mayor matuwa sa inyo? Matuwa sa atin? Mayor, ang ginagalang kita. Ngunit ang iyong mga staff, walang kwenta yan. Palayason dahil sa mayor sa iyong opisina. Ayas niya. So, magkakanako niya akong staff, di mong isalikway. So, kung maniniwala tayo ng Panginoon Diyos, ikalang natin ang kanyang imam. Anong klase? Noy kayo na siya, bro, no? Nakakaawa ng bayanan na siya. So, kawawa si sister, no? Kawawa na ang sister na yan. Yan ang nangyari ni Martin Luther. No? Isa lang ang kanyang hindi na pinaniniwalaan. Ulit siya ay excommunicated dito. Excommunicated. Tanggal dito. So, ang nais ni Martin Luther ay mag-asawa ang pare. Hindi man sa ngayon ng simbahan, kaya umalis siya. Tanggal siya. Sabi niya, bakit hindi mag-asawa? Tintal man si Martin Luther pa ang puti. Mao'y makadisgrasya sa mga pare, no? Kanal yung pa ang puti. So, ating balikan, ha? So, balik tayo sa born again, no? So, ang born again, ang paniniwala nila, they believe also about Jesus Christ as God, no? Naniwala sa tama, no? Na there is only one God. Tama din sila. They believe also the Holy Trinity, no? Ngunit, ang kanila ipinaral, hindi maluwas ang tao kung dili ma-membro sa born again. So, ito pa ang kanilang pinaral din, no? Saved by faith. Born again Christians believe an individual is saved by faith alone, not by good works. Pag objective salvation o redemption ang pag-usapan, tama ito. Pero hindi nila sinasabi rito na ito ay patungkol sa objective salvation, kaya mali sila. Di-generalize mo nila, no? Na individual is saved by faith alone, not by good works. So kung ang pag-usapan ay yung pagpasok sa kaharian ng Diyos, ay mali-mali yan. Yung tinatawag natin sa subjective salvation ay mali-mali yan. Kasi ang sinasabing saved by faith alone is not about salvation about eternal life, but about about redemption. Yan, no? So, parang redundant, no? Okay. So, ang Panginoong Isus ang nagpapako sa cross, hindi dahil sa ginawa ng mga matitinong tao sa Old Testament, kundi dahil sa kanyang awa sa mga taong na itinakwil ng Diyos Ama. Itinakwil ba ng Diyos Ama ang mga Hudiyo? Aking tatalakayin pa rin kahit tinalakay ko na. Bakit ang Panginoon Isus ay nagpapako sa cross? Dahil yan sa mga Hudiyo. At dahil sa mga Hudiyo, tayong hindi Hudiyo ay
nakasir na sa kaligtasan. At ito sa mga kapatid ang Diyos Hari 17:20 upang maintindihan natin bakit ang Panginoon Sos ay pumunta dito sa lupa ng tao at nagpapako sa krus. Ito ang sinabi. Busag gisaliko ay sa Ginoo ang tanang mga kaliwat ni Israel o gipaantos niya sila o gitugyan sa ilang mga kaaway hangtod sa katapusan gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. Ito ang dahilan mga kapatid, mga kapatid. Itinakwil ng Diyos sa kanyang paningin ang mga Israelites dahil sila ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Pero dahil sila ay minamahal ng Diyos ng lubos, ang Ama ay pinadala ang kanyang anak dito sa lupa. Ating basahin mga kapatid, ang Salmo 148:14 na ang mga Hudyo ay lubos na minamahal ng Diyos. Ating basahin, ha? Salmo 148:14. Gihimon niyang ligon ang iyang nasod, aron daygon siya sa tanan niyang katawan. Ang katawan sa Israel na pinangga niya kaayo, dayga ang Ginoo. Ang Israel ay lubos na minamahal ng Diyos. Na dahil dyan, kahit sila ay nagkasala, ay minsan ay itinakwil na natili na sila ay minamahal ng Diyos. At dahil dyan, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tubusin ang kanyang sangkatauhan na lubos niyang minamahal. Na sinasabi ko na kanina na dahil sa mga Hudyo, tayo ay naka-share sa kaligtasan. So, akibasahin na ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ito ay ang paborito ng mga Protestante. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Ito, paborito ito sa mga laitsikta. Ito sinabi. Kay gigong mapadayo sa Diyos ang kalibutan, o tungod nini, giyatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan na muto, kanya dili mamatay, kundi makamaton hinoon sa kinabuhing dayon. Ang pagpapako ng ating Panginoon sa Jesus sa cross. At dahil sa pagpapako sa cross ng ating Panginoon Jesus, na ang dahilan ay ang kasalanan ng mga Hudyo, tayong mga dili Hudyo, ay naging bahagi na sa kaligtasan. Ating basahin ang Roma 11:11. Ito ang sinabi. Busa mangutana ako, sa pagkapukan sa mga Hudyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudyo ang kaluwasan. Napakalinaw. Mga dili pwede na ito daog-daogon ng mga Hudyo. Kaya tungod sa ilang pagpakasala, miabot na ito ang kaluwasan. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudyo ang kaluwasan, aron masina kanila ang mga Hudyo. Tungod kung ang pagpakasala sa mga Hudyo nakahatag o gupong o nga panalangin sa kalibutan o ang ilang espirituhanong kakabos na makapabulan pag-ayos sa mga dili Hudyo, mga dili Hudyo unsa makakadako ang kabulanan kung makabig ang tanang mga Hudyo. So malinaw mga kapatid na dahil sa pagkasala ng mga Hudyo, ang Panginoon Diyos ay nagpapako sa cross, at dahil sa pagpapako sa cross ng ating Panginoon Diyos, tayo ay naging bahagi na sa kaligtasan. Yan, kaya hindi natin sasabihin na ang eternal life ay hindi na nangailangan ng mga mabuting gawa. So, ang sinasabi sa born again at sa lahat ng sikta na good works is not salvation is not about good works. Yan ay patungkol sa objective salvation. Kasi, pero kung yan ay sinasabi nila na patungkol sa subjective salvation, yung kaligtasan sa isa't isa, sila ay mali. Kasi, ang kaligtasan o pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, matapos tayong nailigtas sa pagiging makasalanan na tinatawag na redemption, ay nangangailangan pa ng mabuting gawa. At ibasahin na ang St. James. Balikan na. Ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, matapos tayong na-redeem,
ay nangangailangan ng mga mabuting gawa. At ito pa, aking ibigyan ko rin, explain ko pa rin ng konti. Ang redemption, mga kapatid, ang kinakailangan dyan ay pananampalataya at baptism. Kung tayo ay maniniwala sa Panginoong Hesus na siya ay napapako sa cross at magpabautismo sa kanyang iglesia, maridim tayo sa ating pagiging makasalanan. Ngunit matapos tayong maridim, kailangan pa tayong magsumikap na makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yan ang tinatawag na sa subjective salvation. At ang subjective salvation ay dalawa ang kinakailangan: pananampalataya at mabuting gawa. Ating basahin ang Santiago 2:14 hanggang 17, 20, 24 at saka 26. Ito ang sinabi. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Ano ang kaligtasan na binanggit nito? Na sinasabi naman sa San Marcos 16:16, aking sahin ha, na mananampalataya o maniniwala at magpabautismo ay maliligtas. Ating sahin ito, bingon sa kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isang niyang pinimahayong balita nga tusta ng mga tao ang mutuo o magpabautismo maluwas sa panundili mutuo sinutan. Kaligtasan ang sinasabi dito kaligtasan din ang sinasabi sa Santiago 2:14-17 hanggang 17. So ano ang kaligtasan na dapat natin maintindihan dyan? Ang maniniwala at magpabautismo ay maliligtas. Maniniwala at magpabautismo. Ang kaligtasan na binanggit dyan ay ang redemption. At ang sinasabi ni St. James na kailangan tayong gumawa upang tayo ay maliligtas kasi patay ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Ang kaligtasan na sinasabi rito ay yung pagpasok na natin sa kaharian ng Diyos. Okay, patuloy. So mali-mali ang born again, pataka lang din born again, no? Ito ang sinasabi. Sa 15, pananglit may mga kaigsunan na nagkinanglan o bisni o walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila, panalaginan unta kamo sa Diyos, pag sinina kamo o kaong mayo, kung dili ninyo sila tagan sa iyang gikinanglan, sa ilang gikinanglan. Ingon na ini ang pagtuo, patay kini, kung dili umanan sa buhat. No? Malinaw. Pero bakit sinasabi nila, salvation is not about good works? Pero bakit dito sinasabi, patay ang paniniwala kung walang mabuting gawa? Ang protestante ay kulang o hindi makaintindi sa banal na kasulatan. Sa 20, ito sinabi, buang, may salita pang buang. Kinanglan ka mabagsasayan na ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. No, napakalinaw. At ito'y patungkol na sa eternal life o pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. 24, busa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Diyos na matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuo lamang. Napakalinaw. Ano sinasabi sa mga sikta? So, malinaw na mga sikta ay instrumento ng Diablo. They deceive the Catholic people. Nililang nila ang mga Katoliko. Ito pa sa 26, kaingon nga patay ang lawas na wala na espiritu, patayo sa pagpagtuo kung walay mga buhat. At matapos tayong narinig sa ating pagiging mga kasalanan sa pamagitan ng paniniwala natin, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at pagpabautismo sa kanyang simbahan, kailangan tayong magsumikap o mulahutay upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi kung yung mga sikta, luoy kayo, no? Tima sa mga founders ng mga minute. San Marcos, sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa chapter 13, verse 13, anong sinasabi? Ito ang sinabi. Ugdumtan kamo sa tanang tao tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayon. Bakit sinasabi nito? Ang mulahutay maluwas gayon na sinasabi naman sa Ebanghelyo ni San Marcos na mananampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Pero bakit sinasabi pa dito ang mulahutay, ang magpatuloy ay maliligtas?
ito mga kapatid ay nagpapayag patungkol sa eternal life. Ang sinasabi sa San Marcos, sa Ebanghelyo ng San Marcos chapter 16 verse 15 to 16 ay patungkol yan sa redemption. So, maling-mali ang born again, no? Maling-mali. Tama ang sinasabi nila na hindi makakapasok sa kaharian sa Diyos maliban kung tayo ay maging born again. Malinaw yan. Pero saan tayo maging born again? Sa kanilang sikta o sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus? So, ang tunay na naging born again ay walang iba kundi tayong mga Katoliko. Tayo ang tunay na born again. At inabaptisko tayo sa tunay na iglesia.